Bigla akong Bigla akong kinabahan ah. Praise God sa buhay ng bawat isa. No? Sino po yung mga bago? Taas lang po yung kamay. Yan. Yan. Bali. Bagong rebound. Mayroong bagong rebound. Yung bagong gupit. Yung bagong ayos ang kuko. Amen. Amen. Sabi nga, di ba, lahat tayo bago lagi kay Lord. Kasi everyday binabago tayo ni Lord. Amen. So, bago po tayo mag-start, siyempre, pag ako may konti muna, imagination, icebreaker. Sarado niyo yung mata niyo. Close your eyes. Isipin niyo think about you're in the middle of the rice field. Then, you get stuck in the mud. Sa putik. You're stuck in the mud. Sa putik, na-stuck kayo. Ngayon, anong gagawin nyo? Dilat ang mata. Di ba ang hirap pag na-stuck sa putik? Yung iba ka pa nga, nakaapak pa ng... kayo may sabi niyan, hindi ako. Ibig sabihin, malawak ang imagination nun. Kasi siya nakatapak. Amen po. Bago ko po share yung word, may pinapanood kasi ako sa Facebook, si Ahmed Hiskol. Ewan ko kung pamilyar kayo sa kanya. Siya yung may Blue Rex, kung tinatawag. Siya yung isa sa mga, hindi ko alam kung local siya o Arab, pero for sure Arab siya. Siya yung isa sa mga nagre-rescue sa mga nababalaho sa desert. Yung na-stuck sa desert. Yung mga nag-off-road. Sometimes di naman nag-off-road, pero may mga kalsada kasing napupuno ng buhangin. So sila yung may rescue. And they do it for free. Amen po. So nung pinapanood ko siya, sabi ko, humingi ako kay Lord, anong i-share kong word kay sa pag naka-schedule na ako? Sabi niya, ano ba pinapanood mo? Sabi ko, yung si Ahmed Hiskol. O ano nakukuha mo, revelation? Di, tagal, sabi ko, si Ahmed Hiskol, ano ba gagawa na ito? Tumutulong, recovery sa buhangin. Sabi niya, yun ang ituro mo. Sabi ko, praise God. So pag-aaralan po natin, share ko po sa inyo, is about, recovery through God's assistance. Amen po? Siguro may nakukuha na kayo, no? Sabi nga po sa 1 Peter 5:10. Pakibasa po. The God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, establish, strengthen, and support you after you have suffered a little while. Amen. Sabi nga po, the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, will Himself, si Lord po magre-restore, will establish, will strengthen, and support you after you have suffered a little while. Sabi po, pansamantala, hindi pansamantagal. Temporary lang po ang suffering kay Lord. Kasi po, si God po ang magre-restore sa atin. Amen. Amen po. Restore. Yes, I receive. Amen. Maganda itong pag-uusapan natin ito. Bear with me. Medyo nakakantok lang ako pag nasasalita rito. Kaya, natatawa si ate. Ate Armarlene, mukhang inaantok na siya. Inaantok ka na ba, ate? Hindi pa naman. Si ate Yoli naiiyak pa. Amen. Wala pa tayo, nag-umpisa pa lang tayo, di pa nga tayo bumabiyahe eh. Amen. Ang mabuti ang Lord, no? Nagsisimula pa lang tayo pero yung nangungusap na si Lord. Amen po. Amen. Punta po muna tayo. Ano po ba recovery? Yan.
Ang recovery po ay return or process of regaining something lost. amen. Return or Yes. regaining something lost. Receive. Amen. Amen. Next. Retrieve. Yun. Ano ba yung retrieve? Di ba? Then, healing from illness. Ayan. Itatakil natin mamaya yan. And, process of combating disorder. Amen. Punta naman tayo. Ayan po yung makikita yung sa meaning sa Google. Ayan, pag ginugel nyo, yan makikita nyo. Ito naman po yung biblical context niya. Is restoration to a righteous state. Sabi nga po, si Lord iaayos niya sa tama. Kung may mali man o mayroon pang si Lord po magsasaayos niyan. Amen po. Then there is a support. Pagpasensya yung F and P ko, tsaka yung, especially yung S tsaka R ko. Yan. Support. Then, sunod. Strengthen. Yan, strengthen. Si Lord po magpapalakas sa atin, palalakasin niya tayo through recovery. And establish. Meaning po, iaayos po lahat ni Lord. Amen. Yung mga bagay na hindi nakaayos sa ating buhay. Amen po. Sabi nga po, yung concept po involves God's intervention. Sabi po, mangingialam po si Lord. As long as papahintulutan po natin si Lord na mangingialam sa atin. Kasi iba, ayaw eh. Pero si Lord, andyan na willing Amen po. God's intervention and His desire. Next, please. Wala ba? Ayan. God's intervention and His desire to bring His people back to right relationship with Him. Amen. Yun po, right relationship with Him. Kasi po, pagka nangyaylan po si Lord, isabihin po, lahat po lang mali sa ating buhay, lahat po lang hindi nakakalugod in our life, it will back to a right relationship with Him. Tama po ba? Sabi nga po sa Psalm 34, verse 17, when the righteous cry for help, the Lord hears and rescues them from all their troubles. Amen po. Amen. Basta po tayo mag-humble, magpakumbaba, tumawag po tayo kay Lord. He will rescue us from all our trouble. Sabi nga po, from all. Hindi po sinabing some. Sabi nga po lahat. Inano po natin si Lord, siya po ang magre-rescue sa ating all troubles. Amen. Amen po. So, balikan po natin si Ame Discol. Hindi ko po iano si Ame Discol, pero iano ko po yung inireveal sa akin ni Lord. Di ba sabi nga po kanina, siya po yung nagre-rescue sa mga na-stuck sa disyerto, sa desert, sa mud. Kanina, nung pinapikit ko kayo, na-stuck kayo sa mud, may lumawak ang isipang, sa iba siya na-stuck. Pero ano naging reaction yun na-stuck kayo sa mud? Oh no! Oh no! Di ba? Sabi mo, oh no, pagtingin mo sa paligid, may nakita ka ba na magre-rescue? Di ba? May nakita po ba kayo magre-rescue? Wala, di ba? Oh, wala kayong nakita. Ang nakita nyo yung situation na naka-stuck kayo sa mud. Amen po? So, ang sinasabi ko po rito, mayroon po tayong tatlo. Sand, yung rescuee, tsaka yung rescuer. Di ba? May tatlong karakter tayo rito. Yung sand po, o kung saan kayo na-stuck, o kung ano man po yung mud, it represents the situation. Situation right now. The rescuee represents person in need of assistance. Sila po yung nire-rescue, especially in difficult situation. Then the rescuer, who is our Savior, o kung sino man yung pinadala roon para mag-rescue sa atin from harm and danger, di ba po? Sila po yung magsisave sa atin. Amen po. So tandaan niyo po yung tatlo, ha?
Yan po tayo iikot. The sand. Yan. Ito po yung mga, sabi ka kanina, di ba? Temporary. Temporary obstacle. Right. Amen po. Hindi naman po habang buhay naka-stuck tayo, di ba? Bawa yung na-stuck kayo sa mud o na-stuck kayo sa desert. Hindi naman habang buhay naka-stuck kayo ron. Sino po ba gusto ma-stuck lagi? Ay, awa. Mainam na yung nagkakalinawan tayo, no? Yung po sinasabing temporary lang. Wag po nating, yung iba kasi gusto eh. Mahirap po yun. Dapat lang po, temporary lang po yan. Ito po yung mga ating mga pakibasa. Yan. Circumstances. Circumstances. Amen. Dapat dahan-dahan. Kasi sasabit ang S. Then, susunod yung sickness. Yan. Temporary lang lahat yan, ha? Then, trials. Amen. Then, challenges. And, current situation. Ibig sabihin po, yung latest, yung update. Diba? Yan po yung nire-represent ng sand. So, malinaw po ba? Meron na tayong sand. Ano yung susunod? Rescuing. Yeah, rescuing. Rescuing. Sila po yung nire-rescue, siyempre. Di ba? Kung titignan nyo, yung mga nag-off-road, 4x4 mostly yan, di ba? 4x4. Hindi naman mag-off-road yan kung hindi 4x4 eh. Pero pag na-stuck, bakit nai-stuck pa rin sila? Bakit nai-stuck pa rin yung mga 4x4 pag nag-off-road sila? Bakit sa tingin nyo? Hindi, nag-off-road eh. Kasi, una, hindi nila alam kung paano gagawin, kung paano makaalis sa pagka-stuck. Di ba? 4x4 na yun, ha? Pero hindi pa rin niya alam kung paano gagawin. Ang alam niya lang, mag-drive. Parang tayo, drive. O pataas, pababa, pakaliwa, pakanan. Pero pag na-stuck minsan, hindi na natin alam kung paano gagawin natin. Pag na-stuck ka, anong gagawin mo? Nagiging kang prayerful. Pakilabas po ang slide at hindi na makita. Di ba nagiging madasalin tayo? Pag na-stuck tayo, dasal ka agad. Lord, Amen. Lord, makaalis po sana ako rito. Lord, may dumating pong tulong. Lord, di ba? Tawag tayo ng tawag kay Lord. Sabi nga po, in time of waiting, anong gagawin natin? Usually yan ang ginagawa natin. Pray. Tatawag tayo kay Lord. Amen. Amen po. Tapos, nagkakaroon din po ng humbleness. Yes. Bakit po humbleness? Kasi po, kung ikaw 4x4, na-stuck ka, tapos nang bagilabang ka parang sa pagkaka-stuck mo, for sure, walang darating na rescue. Di ba? Kaya dapat, i-humble mo yung sarili mo even though na you're driving a 4x4 Land Cruiser na kayang may kapasidad na makaalis sa pagka-stuck, pero hindi ka pa rin maka-stuck doon. So you need to humble. The driver need to humble kasi kailangan niya ng assistance. Amen po. And he need to call for rescue. Rescue and assistance. Right. Di ba? All he have to do is call. Pag tumawag, walang darating. No rescue, no assistance. Di ba? Sabi nga po, hanggat hindi tayo tumatawag, mananatili tayong naka-stuck. May nakukuha po ba kayo? Amen. Amen po. Hanggat hindi po tayo tumatawag, mananatili po tayong naka-stuck. At yung rescuee, sabi niya nga, may kapasidad siya. He has the capacity, but still needs assistance. Amen po. Even though sa buhay natin, sa tingin natin sometimes, we have the capacity, but we still need assistance. Amen po. Psalms 91 verse 15. I will answer your cry for help every time you pray, and you will feel my presence in your time of trouble.
I will deliver you and bring you honor. Amen. Ano po na itong Psalms 91 verse 15. Sabi niya, I will answer your cry for help every time you pray. So every time you pray, God will answer. Amen. And you will feel my presence in your time of trouble. Amen. Ayan po. I will deliver you and bring you honor. Amen po. So nakakadalawa na tayo. Ano yung una? Pangalawa? The rescuee. Doon tayo sa pangatlo. The rescuer. The rescuer. Amen. Sino po ba ang rescuer? Of course, si God. Number one, si God. Pero, may ginagamit din si God para ipadala. Siya yung available one. Amen. Kasi kung hindi tayo available, hindi tayo makakatulong. Amen po. Kung hindi available si Ahmed para i-rescue yung na-stuck sa 4x4, sino ang tutulong sa 4x4? Wala rin. So, kailangan availability ng bawat isa sa atin. Amen po. Number 2, dapat siya ay capable. Dapat tayo po ay capable. Kasi, available ka nga, hindi ka naman capable. Pagdating mo ron, baka dalawa pa kayong ma-stuck. Di ba? So, dapat, yung ipapadala o yung pupunta, dapat may capacity o capable siya na to pull, may right equipment at correct tools. Amen po. Kasi mamaya, punta tayo roon. Pagdating mo, ano dala nyo? Wala. Ano gagawin nyo rito? Wala. Pagdating doon na stuck din. Di dalawa na kayo naka-stuck ngayon. Diba? So dapat, pag pupunta po tayo, magre-rescue tayo, pupunta po tayo, dapat may right equipment tayo. Ano po ba yung right equipment natin? Of course, siyempre, dapat dala natin ang Bible. Amen po, dala natin si Lord. Tapos, capable tayo na makuha yung pagkaka-stack. And, yung correct tools na sinasabi ko, kung ano napapasin nyo sa truck, may wincher, yung kinakabit. Yes. Yung cable siya, yung kakabit sa tapos hahatakin. Pero yung umahatak, hindi gumagalaw. So yun, doon po nakakabit yung wincher. Sa Tagalog, wincher. Hindi ko alam Tagalog. No? Yung po yung mahatak. Kung mapapasin nyo, yung hinahatak na car, tsaka humahatak, yung humahatak, naka-steady. Bakit? Kasi, kumbaga naka-stand firm siya. Hindi siya pwedeng, hatakin nyo yung naka-stack, tapos siya ang nahahatak. So, ibig sabihin, mas malakas yung humahatak sa hinahatak. Yung po dapat. Kasi pag mahina po ang humahatak sa hinahatak, siya po ang mahahatak. Amen po? Nawala. Nawala aking... Ito. Diba? Amen po ba? Amen. Kaya dapat po, kung tayo po ipapadala, tayo available one, dapat make it sure na may capacity tayo at mas malakas tayo. Amen. Amen po? At ang rescuer, sabi nga po, may knowledge. Amen. Ano po ba yung knowledge? Kasi tuturuan mo yung naka-stuck doon kung paano siya makaalis. Andun nga to assist him, at the same time, you will teach him how to depart in that situation, kung paano. Kaya dapat po, once we are sent, dapat alam po natin. Amen po? Amen. So dapat available, dapat capable, dapat may knowledge, the same time, dapat may experience. Kasi, equip ka, capable ka, may knowledge ka, hindi mo alam paano gagawin. Ano ba unang step? Step by step. So mostly ang pinapadala, experiencado. Diba? Kasi by experience, na-i-apply mo yung tamang procedure. Diba? Kung paano makaalis doon. Sabi nung driver, I was stuck here. I put in 4-wheel low. Kasi may 4-wheel high, 4-wheel low. Kaya tuturuan ko kayo kasi driver ako ng 4x4. Yeah. So, sabi niya,
Sabi niya, sinet ko eka sa four-wheel law. Sinet ko eka, ginawa ko eka, below 1,500 RPM. Tapos, ang drive, left, right. So, ganun ang pag-aano ng 4x4 para makaalis sa pagkaka-stack sa sand. So, sabi niya, ginawa ko naman eka yung tama. I will do my best. But I guess my best wasn't good enough. Sabi niya ganun. Sabi niya, tapos dumating ngayon si rescuer. Sabi niya, you do four-wheel law, left, right. Yes, I do. RPM, yes, I do 1,500. Then the rescuer, umiikot sa sasakyan, inikutan. Nakita yung gulong. Yung gulong matigas. Maraming hangin. So, hindi makagrip yung gulong sa sand. Ang sabi ng rescuer, okay, you have experience, the knowledge. But one thing you miss, you deflate. Sabi, kailangan magbawas ka ng hangin sa katawan. Sa gulong. Di ba? Sabi, kailangan you have to deflate. Di ba? Ano yung sinasabing you have to deflate? Sabi nga, andun pa rin po talaga. Sabi niya, kasi pagdating ng rescuer came. Sabi niya, I did my best. I put four-wheel low. I turn left and right below 1,000 RPM. Alam niya, di ba? Nakalimutan niya mag-deflate. So, kailangan mag-humble pa rin siya. Kailangan sumunod pa rin siya ron sa experienceadong rescuer. May nakukuha po ba tayo? Amen. Amen po. So, the truck came, well-equipped, 4x4. Sabi niya, basta capacity to overcome, but make sure, baka naman yung 4x4 na dumating, well-equipped, may capable, knowledge, may experience, alam, diniplate, yung hahatak, hindi pala na well-maintained. Dapat po, pag magre-rescue tayo, well-maintained din po tayo. Kasi by the time nakala mong gumagana yung 4x4 mo, pagdating doon, hindi pala nagpa-function. Same at it is. Hindi ka rin dalawa na kayo i-rescue ngayon doon. Amen po. So dapat po, make it sure in our lives, our spiritual lives, it's well-maintained. Amen. Amen po. Then, there is the guidance of the rescuer. Amen. Po. Ano po ba sinabing guidance? Usually sa rescue, pag nagre-rescue kami, kasama na ako, kaya tinuturo ko lang siya. Pag nagre-rescue kami sa 4x4, di ganyan. Tuturo namin kung paano deflate. Then, we are not the one driving. Hindi po yung nagtuturo ang nagdadrive. Kasi sasabihin nung nire-rescue, you drive, sasabihin doon sa rescuer. Pero hindi po ganun. Ang magdadrive po, yung mismong may-ari 4x4. Iga-guide lang nung rescuer yung driver. Amen. Ibig sabihin, siya pa rin po ang tutulong sa sarili niya by the assistance of the rescuer. Amen. Amen po. Binakukuha po ba kayo? Amen. Doon sa tatlo. So una po yung Sand. yung rescuee, and rescuer. Ang tanong, kayo na sumagot sa sarili nyo. Asan kayo ron sa tatlo? It's between you and God, hindi ko po asan po kayo sa tatlo? Next. Punta na po tayo sa God's assistance. Maganda yung pagkakagawa ng Gusto ko yung pagkakagawa nito. Nahiwalay. Yeah? Gusto ko yan. Pinagpuyatan yan, pinagpuyatan. Kailangan ng assistance talaga. Mukhang kailangan ng assistance nung gumawa ng PowerPoint. Amen, amen. Sabi nga po, nung nire-review ko kanina, okay eh. Ba't ngayon sumabla? Mukhang kailangan ng assistance. Amen. Sabi nga po, ang God's assistance is the belief that divine power can offer support, guidance, and strength to individuals in their lives. Amen po? Wala? Meron eh. Sabi nga po,
divine power that can support us, guide us, and strengthen us Amen. in our lives. Amen po. Amen. The assistance can manifest in various forms, including spiritual guidance. Sabi nga po, yung support, assistance ay makikita po natin or madarama natin. Means we'll see and we will feel it. Amen po? Amen. Spiritual guidance. Ito po yung God's assistance will provide us direction and clarity. Sabihin po, malinaw ang direksyon, hindi po malabo o hindi po ano ba yung papuntahan natin. Amen po. Ang sabi nga po, God often experience periods of decline or straying from Him. Usually, di ba, sa spiritual lumalayo. Hindi naman po totally nagbabackslide, pero parang lumilihis lang po ng bahagya. Yun. Yung humahanap ng sarili, ewan ko kung nakita niya ng sarili niya ngayon, baka yung pinadalang assistance, wala rin po. Sabi nga po, ito importante sa spiritual guidance. Yung intervention ni Lord, yung pakikialam niya. Sabi niya, to restore us to a right relationship. Amen. Amen po. It involves returning to God's favor, being forgiven for sins, and experience spiritual renewal. Amen. Saan po ba natin makikita ang word ni Lord? Question. Bible, of course. Di ba? Sa scripture. Ito pa rin po yung ating guidance, ang ating Amen. gabay. Kanta na naman to, ikaw ang aking gabay. Sabi niya, ito ang magiging gabay natin sa kay Lord. Psalms 119 verse 105, paborito ni Ate Yoli. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Amen. Nung sinare ni Ate Yoli, sabi ni Ate Yoli, your word is a light to my feet and lamp to my path. Sabi, baliktad, di ka. Kasi po, pag sinabi pong lamp to my feet, sabihin po, short term, maiksi lang po, pag lamp. Pero pag light, malayo po ang nararating ng lights. Amen po. So, yun po ang pag-difference ng light. Pag sinabing candle, ano lang siya, limited lang siya. Pag sinabing flashlight, medyo lumalayo na. Pero pag sinabi mong light, di ba yung sun, ang sun malayo. Pero nakikita natin. Amen po. Same goes with our God. Amen. Amen. Next. So, mayroon tayong una, wala na tayo sa sand, ha? Wala na, tapos na yon. Baka may mag-sand na naman dyan. Una, spiritual comfort. Pangalawa, emotional. ang cute talaga ng paggagawa. Emotional comfort through God's assistance. Sabi nga, God's presence can offer solace and peace during difficult time. Of course, hindi naman tayo tatawag kung everything is well. Tatawag tayo pagka meron ng hindi na, nahihirapan na tayo. Amen po. It's about of addressing personal struggle. Amen. Yan ang ating, sige ba? Yan, addiction. Ano po ba addiction? Hindi lang po yan sa drugs. Marami pong addiction. Yes. Lahat po na kinagigiliwan natin na hindi na tayo mapigil, addiction na po yan. Eman po. Bawat pagkain. Abe, 1 cup of rice lang. Hindi to bawa, 1 cup of rice lang dapat i-eat natin ngayon. So, dapat may discipline. So, hindi, gusto ko unlimited. Diyan, yung sabihin po, beyond limit na po, excess na po, nagiging addiction na po yun. Amen po. And God assistance to other life changes. Usually, ito yung nasa biblical, pagka yung mga itinatama na tayo, di ba? Minsan, nagiging emotional eh. Sabi, Lord, 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 bakit mo ako pinabayaan? Di ba? Sinisi pa si Lord.
Pero nung nag-decide tayo, hindi natin kasama si Lord. Ayan po. Right. Then, God's assistance, finding healing. Yan. Emotionally. Restoration. Amen. Andyan lagi ang God's assistance. Andyan restoration. And wholeness through faith. Sabi nga po, mare-restore ang faith natin, mabubuo uli with support of our brethren and support from others. Pero yung others dapat godly. Yes. Amen po. Agree. Kasi pagka hindi godly yung mag-advise, baka umiiyak na yung i-advise, yung mag-a-advise, oo nga, parehas tayo. Parehas, nakijoin ka na. Di ba? Kaya ka nga pinadala ni Lord doon para mag-assist tayo. Amen po. Amen. Matthew 11:28 to 30. Memory verse po ito. Come to me, all you that you are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Amen. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Come to me, sabi ni Lord. Punta lang tayo kay Lord. Lahat na nabibigatan, and He will give us rest. Emotionally, especially emotionally. Pag emotionally burden ka, God's assistance. Pag gagawin mo, mag-pray, mag-worship, iiyak mo kay Lord lahat yan. Amen. At si Lord makikinig. Amen. And bibigyan niya tayo ng advice. At magpapadala siya ng tao to assist us. Amen. Amen po. So we have two. Now, number 3. So first is spiritual. Spiritual. Second is, Emotional. next is, of course, provisional. Physical Amen. provision. Which is Receive. financially. Thank you, Lord. Physically. Yan po. He will give us a protective support. Yung mga nawala na po, something has lost or taken, ibabalik po ni Lord yan. Amen, Yung mga amen. nawala, Receive. ninakaw sa ating buhay, Amen. na para sa atin, Yes, Lord. through God's Lord. assistance, ibabalik niya Amen. lahat yan. Hallelujah. Whether material, Amen. Yes, Lord. material possession, status, even opportunities. Yes. Ibabalik po lahat ni Lord sa atin yan. Amen po. Sabi nga po, this can involve God's supernatural intervention to restore. Wow. God's supernatural intervention Yes. to restore. Yung Thank you, supernatural power ni Lord ang magbabalik sa atin. Amen. Amen po. Hallelujah. Thank you, Lord. God, as a healer, can restore physical health Yes. Amen. after illness or injury. Amen po. Si God po ang mag-a-assist sa atin. Yung physical healing, hindi lang po sa physical natin sa kanina, may spiritual tayo, may emotional ngayon sa physical. Yung mga, pag sinabi po bang physical, ano po ba yon? Question. Nung elementary kayo, high school, physical, chemical, at saka ano pa ba isa? Pag sinabing physical, nahahawakan. Amen. Amen po. Yun po ang sinabing physical. So, may natutunan na naman kayo. Amen po. Sabi nga, di ba? Those who are recovering from sickness, regaining strength, and being revived from apparent death. Di ba? Totoo yun pag nagpe-pray tayo, di ba? Kahit na sabi nila, wala nang pag-asa, pero kay Lord, Yes. diba? May pag-asa. Amen. So si Lord, sabi nga, supernatural intervention na That's ni Lord yun. right. Amen. Ano niya? God will intervene kung pahihintulutan natin. That's right. Amen po. 2 Corinthians 9 verse 8 says, And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound in every good work. Amen. 2 Corinthians 9:8. Sabi niya rito, the promise of God, generous provision. Generous provision ang Amen. promise ni God. Yes, Lord. Amen Thank po. you, Lord. For those who are committed to serving Him and others. Amen. Amen po.
Sabi nga po, lahat po na naniniwala na babalik yung ninakaw na kaaway, lahat ng nawala, it will come back. Amen. Even the life support, yung purpose po na nawala sa atin, ibabalik po ni Lord yan. Amen po. And God is able. Amen. Amen. To do great things. May kanta yan. Sabi niya, He will never. Okay. Sabi nung iba, dapat dahan-dahan mong bibigkasin. God is able. Kasi pag binilisan mo, God disable. Dinisable mo si Lord. Kaya dapat pag kinanta mo, God is able. Kasi pagka binilisan mo yung kanta, God is able. wala na kapangyarihan si Lord. Bakit? Dinisable mo na eh. Di ba? Di totoo yun. Minsan, dapat habang nakikinig tayo ng kanta o worship song, dapat himayin natin, baka mali yung pandinig natin. Di ba? So, God is able, not disable. Amen po. His grace is not just sufficient, but abundant. Amen. Meaning, overflows and provide more than what is needed. Amen po. Yan po ang sinasabing abundant. Higit pa sa kailangan natin. Amen. Hindi lang po yung needs, pati yung wants, ipoprovide po ni Lord. Amen. Believers are promised that they will have all sufficiency in all things. God will provide for our needs. Amen. Amen. So may tatlo na tayo. Isa na lang. Ano yung una? Ritual. Spiritual assistance. Then, Emotional assistance. Then, Physical. Yung pang-apat is protection. God's assistance, protection. Divine protection is often invoked to safeguard individuals from harm. Diba? Believers often seek God's help through prayer. Totoo po yan. Yes. Naniniwala po ba kayo, pag nagpe-pray kayo kay Lord, yung malayo nating mahal sa buhay na nasa Pilipinas, Yes. He will give protection. Amen. Through prayer lang yan. That's Amen po. right. Ganun po magbigay na assistance si Lord sa ating Amen. buhay. Amen po. As long as we're relying on our faith. Amen po. Sabi nga po, we need to fully rely on Him. Ganyan po ha. Kailangan lang po mag-rely tayo kay Lord sa protection, especially sa protection. Di ba? Bago tayo umalis sa bahay, magpe-pray tayo, Lord, protect us, mahal ko sa buhay. Di ba? So, napaka-importante po magpe-pray po tayo para po yung God's assistance ni Lord sa protection sa ating buhay. Scriptures of direction and encouragement. Sabi nga po, balik pa rin po tayo sa Word of God. Kasi yun po ang pinaka-base natin, yung Word of God. Siya po talaga ang magpo-protect. Nandun din po yan sa Psalms 91, verse 4. His massive arms are wrapped around you, protecting you. You can run under His covering of majesty and hide. His arms of faithfulness are a shield, keeping you from harm. Amen. His massive arms are wrapped around you, protecting you. You can run under His covering of majesty and hide. His arm of faithfulness are a shield, keeping you from harm. Sino naalala ko rito na nag-pray? Si Ate Maria. Nanay Maria. Kilala niyo ba sa ito nakakano, basta umatin kayo ng intercessor. Napakasarap. Nag-pray si Nanay Maria. Sabi niya, protection niyo po kami mula harap, likod, kaliwa, kanan. Kala namin tapos na. Taas, baba. Hindi na nakapasok yung kaaway. Prayer pa lang yun, ha? Prayer pa lang yun. So dapat, paniniwalaan natin yun na we are protected by God.
Ganun ang dapat na paniniwalaan natin. Mula harap, likod, kaliwat, kanan, taas, baba. Protektado tayo ni Lord. Amen. We are fully protected. Sabi nga, Amen. His massive arms. Gaano ba kalawak, kalaki yung arms ni Lord? Imagine niyo. Imagine niyo, Pastor, tayo po kayo. Saglit lang yan. Di pa kayo, di pa. Yan. Hindi, Yan, di ba ang laki? Pag ako, dito kay Pastor, dito kayo. Yan. Yan. Di ba ang laki? Imagine niyo lang ha, imagine niyo. Sige, Pastor, yan niyo. O yan. Pag tumayo ako rito, yakapin ako, Pastor. Di ba? Di ba? Si Pastor, imagine niyo, ang laki. Si Lord, gano'ng kalaki. Thank you po, Pastor. Yes. Di ba? Amen. Ganon mag-protect si Lord sa buhay natin. Thank you, Lord. Pagka nagpe-pray po tayo, yung God's assistance po ni Lord, di ba nawala ako? Muntik na ako kaliwat kanan pa lang yun. Kay Nanay Maria, harap, likod, kaliwat, kanan, taas, baba. Di ba? Ganon yung protection ni Lord. Di ba? Masaya kay Lord. Amen. Inaantok yata si Ate Marlene. Di ba? So meron tayong God assistance. 4 lang po ang tinakil ko, pero napakarami pong God assistance. Amen. Una po is spiritual assistance. Pangalawa is emotional assistance. Then, physical and protection. Amen. Amen po. Next is, meron po tayong yung mga help na pinanggagalingan ng ating strength. Una po, pag may God assistance, andyan po yung overcoming challenges. Amen po. God will strengthen us and endure hardship and overcome obstacles. Next is, we have guidance and wisdom. Amen po. God will give us guidance and wisdom in making decisions. Amen po. And navigating life's complexities. Yung medyo masalimuot, andyan po yung God guidance and wisdom. Then we have our spiritual growth. Amen. Sabi nga po, yan po yung paglago natin. Hindi lang po yung growth, yung development din po kay Lord. And pag nagsisik po tayo ng God's help, siyempre andyan po yung prayer. Number 1 po ang prayer sa buhay natin. Amen. Kasi dyan po natin ma-express yung ating needs, yung ating desire, at the same time po, yung pag-ask po natin ng divine intervention kay Lord. Amen po. Then, as we seek God's, we will have faith and trust. Sabi nga po, God's power and trusting His way in crucial receiving His assistance. Then we have seeking guidance. As we seek God's help, then we are seeking guidance. Sabi nga po, usually, magsisik tayo ng guidance through Bible, through the man of God, for guidance who understands God's will sa ating buhay. Amen po. Sino po ba yung nandito last week? Amen. May sinabi si Pastor Ron, na isa ron, na nandun ako, tumimo sa notes ko. Sabi niya rito, when God step in, miracles happen. Totoo po yan. Amen. Pag si Lord nangelam na sa buhay natin, miracles happen. Maging past recovery. Ano po ba yung past recovery? Yung nakaraan na, past. And the fast recovery. Yung presence recovery natin. Mapapabilis po yan. As long as God intervene in our life and God step in our lives, believe, miracles will happen. Amen po. Lesson learned. Yeah. We learn our lesson. Pag natutunan na po natin yung lesson, we transform. We will not go back to the same place to experience the same again. Amen. Sino po ba gustong bumalik ulit sa pagkaka-stuck o pagkakasadlak? Wala po. Because we learned our lessons. Amen. Amen? We can use our experience to give assistance to others if needed. Amen. Kaya minsan magtataka tayo, bakit
nakakapagbigay tayo advice kasi naranasan na natin. Ang plano pala ni Lord, pinaranas muna sa atin. Bakit? Para gagamitin niya tayo to give assistance to others. Amen po. Kasi hindi tayo makapag-give assistance kung hindi po natin na-experience. Amen po. And number 3, He loves us regardless of our faults. Amen. And this unconditional love has no limits. Amen. Amen po. May natutunan po ba tayo? Amen. Alam nyo, sa paglakid natin as a Christian, makakaranas talaga tayo ng sometimes lubak, struggles, trials, di ba? Then, worst comes to worst, may stuck tayo. But make sure, siguraduhin nyo lang na lagi nyong tatandaan, that is a temporary only. It's not permanent. Kung may trials, challenges, sickness sa buhay natin, that is only temporary. All we have to do is ask God for His assistance, through God's assistance, and magpapadala siya ng tao, He will guide us hanggang sa maka-recover sa current situation natin. Amen. Amen po. And next, to God be all the glory. Amen po. So kanina tinanong ko, sino nga ako yung mga bago sa Panginoon? So, si Lord nangungusap. Tagay ko sa pastor. Kasi kinakabahan